Simulan na natin ang talakayan tungkol sa aming bagong palabas, House of Life. Para sa mga gustong manood, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Explain PH. Malapit na kami sa 1,000 subscribers, kaya sana ay patuloy ninyong suportahan ang aming mga video. Sa puntong ito, ang trahedya ng pamilya Torre Campo ay umabot na sa sukdulan. Si Paulo ay desperadong inaayos ang isang bagay na hindi na kailanman maaayos. Si Thea ay kumakapit sa huling pagkakataon. Si Jasmine ay nakikipaglaban hindi lamang sa kanyang karamdaman kundi sa takot na maiwan. Si Ashley ay tahimik na nagdadala ng pasaning hindi kanya. Si Marge ay unti-unting natutuklasan ang bawat bitak na matagal nang nakatago. At sa mga mata ng ama, tila may natitirang huling sandata, isang lihim na maaaring magbago ng lahat. Ang mga relasyon, pagtataksil, at mga luha ay lumalabas na usok lamang. Nagtatago ng mas malaking apoy na matagal nang naglalagablab sa loob ng House of Lies. Ang tanong, kaninong mga kamay nakasalalay ang pinakamalaking lihim? Sa ama, kay Paulo, kay Thea, o kay Ashley? Samantala, si Edward ang nananatiling pinakatragikong karakter. Hindi siya ang pinakamahusay, hindi siya ang perpekto. Ngunit siya ang lalaking napilitang mabuhay sa kwentong isinulat ng iba. At kapag ang isang taong nabuhay sa kasinungalingan ay biglang humarap sa katotohanan, dalawa lamang ang landas: pagbagsak o pag-transform sa pinakamapanganib na tao, sapagkat wala na siyang kinatatakutan. At tila ito ang landas na tinatahak ni Edward. Hindi na siya iiyak, hindi na siya makikinig sa paliwanag, hindi na siya tatanggap ng paghingi ng tawad. Hihingin niya ang katotohanan. Ngunit kapag dumating ang sandaling iyon, marahil hindi lamang si Paulo ang babagsak, kundi pati ang ama. Marahil ang pundasyon ng kayamanan, ang mga relasyong itinayo sa utang at takot, ay guguho. At dito lumilitaw ang tanong, ang paglalakbay ba ni Edward ay simula ng paggaling o simula ng ganap na pagkawasak? Sapagkat ang katotohanan ay hindi laging gamot. Minsan, ang katotohanan ay martilyo. Pinabasag muna ang lahat bago magbigay ng pagkakataong muling buuin. Ngunit hindi lahat ay nakaliligtas sa pagbabasag. At sa kaso ni na Jasmine at Ashley, sino ang higit na karapat-dapat sa suporta? Ang nanginginig sa takot ng kamatayan o ang tahimik na nagdurusa at pilit na umuunawa? Sa huli, dapat tandaan, kapag ang isang bahay ay itinayo sa kasinungalingan, ang pinakamadilim na lihim ay madalas nakatago sa pinakamatahimik na mga pintuan. Nang piliin ni Thea na lumikha ng bagong kasinungalingan sa halip na aminin ang kanyang kahinaan, doon nagsimula ang unang bitak sa kanyang buong estratehiya. Si Ashley, isang batang umiiyak, hindi kayang dalhin ang bigat ng kasinungalingang ipinataw sa kanya. At madalas, ang tahimik na luha ng isang bata ang nagiging pinakamalakas na sigaw para sa katotohanan. Nang makita ni Edward si Ashley na umiiyak, may nagising sa loob niya. Isang bugso ng malasakit, isang instinct ng pagiging ama, at isang kakaibang pangamba. Sapagkat kapag tumingin ang isang ama sa mata ng kanyang anak at naramdaman na may mali, hindi na kailangan ng ebidensya. Isang tingin, isang nanginginig na tinig, isang batang hindi makatingin sa kanyang mga mata. Sapat na iyon. At nang tuluyang umamin si Ashley na nagsinungaling siya dahil pinilit siya ni Thea, bumagsak ang unang pader. Ang batang dapat protektahan ay ngayoy nagdadala ng kasalanan ng mga matatanda. Ang batang hindi dapat tinuruan ng kasinungalingan ay ginawang panangga para sa mga lihim. Anong klaseng ina ang gagawa nito? At anong klaseng takot ang nagtulak kay Thea na gamitin ang sariling anak bilang sandata? Ito ang sandaling tuluyan nang lumubog si Edward sa dilim. Hindi na siya basta-bastang asawang pinagtaksilan. Hindi na siya basta-bastang lalaking pinahiya. Siya ay sugatang ama. Para sa kanya, ang sirang tiwala ay isang bagay,
Ngunit ang pagtuturo sa kanyang anak na magsinungaling ay ibang usapan. Dito, sumabog ang kanyang galit. At ang galit na iyon ay hindi lamang laban kay Thea, kundi laban din sa kanyang sarili. Galit na siya'y naging bulag sa napakatagal na panahon. Galit na hindi niya nakita ang mga senyales. Galit na inakala niyang siya ang tagapagtanggol ng pamilya. Ngunit, sa katotohanan, isa lamang siyang ekstrang karakter sa kwentong hindi kailanman isinulat para sa kanya. Ang komprontasyon ni Edward kay Thea ay hindi na basta-basta pagtatalo. Ito ang huling pagtatangka niyang mabunyag ang katotohanan. Ngunit hindi umatras si Thea. Nanindigan siya, kumakapit sa huling sandigan, sapagkat para sa kanya ang mansion ay hindi lamang tirahan kundi simbolo ng karapatan, ng pilit na pag-aari, ng desperadong pagtatangkang manatili sa pamilyang kailanman ay hindi kanya. Nang mariing ipahayag ni Edward na kung hindi aalis si Thea, siya mismo ang aalis, dala si Ashley, nayanig ang mundo ni Thea. Sapagkat kapag ang isang sinungaling ay nararamdamang nawawala ang huling sandigan, doon siya naglalabas ng mas mabigat na lihim upang baliktarin ang laro. At iyon mismo ang nangyari. Sa bugso ng emosyon, galit, at kawalan ng pag-asa, ibinato ni Thea ang pinakamasakit na katotohanan. Wala umanong karapatan si Edward kay Ashley, sapagkat hindi niya anak ang bata. Si Ashley ay anak ni Thea at Paulo. Tumigil ang oras sa sandaling iyon. Nagkawatak-watak ang mga relasyon, gumuho ang pagkakakilanlan ng isang ama. Ito ang pinakamalaking turning point, sapagkat biglang nagbago ang lahat. Ang mga nakaraang away, selos, paratang, at lihim ay nagkaroon ng bagong anyo. Hindi na lamang ito pagtataksil o manipulasyon. Ang tunay na katotohanan, ang buong pundasyon ng pamilya ay nakatayo sa kasinungalingan. At ang pinakamasakit, si Edward ang huling nakaalam. Sa kanyang mga mata, hindi lamang galit o pagkagulat ang nakita, kundi ang anyo ng isang lalaking biglang nawala ang lugar sa sariling buhay. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng alaala ni Edward kay Ashley, sapagkat sumulpot ang tanong, kung hindi ako ang ama, sino ako sa kwentong ito? Ito ang pinakamalalim na sugat ng kasinungalingan. Hindi lamang nito winasak ang relasyon, winakasan nito ang pagkatao. Kaya't nang mawalan siya ng kontrol at sinaktan si Thea, hindi na ito depensa, kundi pagsabog ng pusong paulit-ulit na hinamak. Mali, oo, ngunit ipinakita nito kung gaano kalalim ang bangin na kanyang nilaglagan. Sa isip ni Edward, hindi lamang siya pinagtaksilan ni Thea. Ninakaw nito ang katotohanan, ang dangal, ang mismong pagiging ama. At sa sentro ng lahat ay si Paulo. Laging si Paulo. Ang lalaking nagtatangkang kontrolin ang batas, ang relasyon, ang katahimikan, maging ang dugo. Kaya't nang hinarap siya ni Edward, hindi ito karaniwang alitan ng magkapatid. Isa itong desperadong sigaw, isang daing ng lalaking gustong malaman kung gaano kalalim ang bulok na ugat. Dito pumasok si Greg, ang ama. Isang lalaking maaaring hindi direktang sangkot sa bawat krimen, ngunit laging naroon bilang anino, tinatakpan ang lahat. Nang tanungin siya ni Edward kung may alam siya tungkol kay Ashley, mabigat ang sandali. Sapagkat madalas, ang malamig na pagtanggi ay mas nakakatakot kaysa hayagang pag-amin. Wala akong alam. Ganito nagsisimulang ibaon ang malalaking lihim. Ngunit kilala ni Edward ang kanyang ama at hindi siya basta-basta naniniwala. Ang galit ni Edward kay Greg ay hindi lamang para sa kasalukuyang pangyayari. Ito'y matagal nang naipong puot ng anak na nakakita ng favoritismo, pagtatakip at sistemang matagal ng bulok. Sa mata ni Edward, si Paulo ay hindi lamang nagkasala sa sariling pagpili, kundi produkto ng kanyang ama, isang anak na laging pinoprotektahan kahit mali. Kaya't nang sabihin ni Edward na hindi siya magugulat kung si Paulo ay magiging katulad ni Greg,
isang walang laman na ama, lumitaw ang lumang sugat na matagal nang nakabaon. Sa sandaling iyon, ang House of Lies ay tuluyan nang nabuksan, at ang bawat lihim ay nagsimulang magwasak ng pundasyon ng pamilya. Nang sinubukan ni Greg na manakit ngunit nauna siyang pinigilan ni Edward, naging makapangyarihang simbolo iyon. Sa sandaling iyon, hindi na basta rebelde si Edward. Isa na siyang anak na tumangging manahimik, tumangging magpasakop, tumangging manatiling maliit sa harap ng pamilyang matagal nang nilaso ng kapangyarihan at kasinungalingan. Dito sumulpot ang tanong, talaga bang sumabog si Edward? O siya lamang ang unang lalaking hindi na kinaya ang bulok na ugat ng buong pamilya? At sa huli, dinala ni Edward ang katotohanang iyon kay Marge. Si Marge, ang babaeng matagal nang lumalaban para sa kanyang dignidad, ngunit hindi alam na ang kanyang kasal ay unti-unting nilalamon ng mas malalim na pagtataksil. Nang marinig niya ang katotohanan tungkol kay Ashley, unay hindi siya makapaniwala. At bakit nga ba? Kapag masyadong malupit ang katotohanan, ang unang depensa ng puso ay pagtanggi. Ngunit ang pinakadelikadong sandali para sa isang babae ay hindi kapag siya'y umiiyak, kundi kapag siya'y tumahimik, lumapit, at diretsyong nagtanong. Sapagkat doon nawawala ang emosyon at lumilitaw ang hubad na katotohanan. Sa sandaling iyon, hinarap ni Marge si Paulo, bago pa man magsimula ang huling pagbubunyag ng kanyang asawa. Isipin mo, kung kayang bilhin ni Paulo ang hustisya, kontrolin si Thea, itago ang tunay na ama ni Ashley, at bulagin si Marge, ano pa kaya ang hindi natin alam? Marahil ang revelasyong ito ay simula pa lamang. Marahil si Thea ay hindi lamang desperadong babae. Marahil si Greg ay hindi lamang tahimik na ama. Marahil matagal nang nagsisinungaling si Paulo. At kung alam niya ang lahat mula sa simula, bakit niya hinayaang lumaki si Ashley sa kasinungalingan? Konsensya ba iyon? O kontrol? Ginagamit ang lihim upang manatili ang lahat sa kanyang kamay? Ngayon, habang nakatayo si Marge sa harap niya, kaya pa bang mag-imbento si Paulo ng panibagong kasinungalingan upang iligtas ang sarili? O ito na ang gabing guguho ang pamilyang itinayo sa kasalanan? Ang dilim ay lalo pang bumigat, sapagkat inakala ni Marge na kumpirmasyon lamang ang kanyang hinahanap, ngunit iyon pala ang pintuan tungo sa mas nakakatakot na mga katotohanan. Isipin si Marge sa sandaling iyon. Hindi lamang asawang pinagtaksilan, hindi lamang babaeng sugatan. Isa siyang taong unti-unting binubuo ang mga piraso ng bangungot na matagal nang nakapaligid sa kanya. Bawat hakbang niya patungo kay Paulo ay hakbang patungo sa bersyon ng sarili na matagal na niyang iniiwasan. Isang babaeng marahil ay nabuhay sa kasal na kailanman ay hindi buo. At si Paulo, ang uri ng lalaking kahit gumuho na ang mga pader, pilit pa ring nagpapakita ng kontrol. Ang mga lalaking tulad niya ay hindi madaling mabasag. Ngumiti sila, tumingin ng diretsyo, nagsalita ng kalmado. Ngunit sa likod ng bawat salitang kalmado ay nakatago ang pagkataranta. At iyon ang pinakanakakatakot sapagkat kapag ang isang lalaki ay natatakot mawala ng kontrol, maaari siyang gumawa ng mas mapanganib na hakbang. Kaya't nang hinarap siya ni Marge, ang tunay na labanan ay hindi lamang sa mga salita. Nasa katahimikan, nasa mga tingin, nasa mga pag-iwas, at nasa ilang segundong walang sagot. Sapagkat madalas, ang pinakamalakas na patunay ay hindi kung ano ang sinabi, kundi kung ano ang ipinagpaliban na sabihin. Si Edward marahil ang unang sumabog, ngunit si Marge ang mas mapanganib na uri ng sugatang kaluluwa. Ang galit ni Edward ay naglalagablab, ngunit ang tugon ni Marge ay malamig. At kapag ang isang babaeng tulad ni Marge ay nakarinig ng pagtataksil at tumahimik, hindi iyon kahinaan. Iyon ay tanda na nagsimula na siyang magkwenta. Bawat kasinungalingan, bawat panlilinlang, bawat gabing, inakala niyang siya'y kulang, mali, hindi sapat.
Ngayon nakikita niyang ang kanyang pagdududa sa sarili ay bunga ng matagal nang nakatagong katotohanan. Paano kung ang responsibilidad, pag-aaruga at lambing ni Paulo ay hindi kailanman pag-ibig, kundi damage control? Gaano kasakit na matuklasan na ang mga yakap na inakala niyang aliw ay paraan lamang upang ilayo siya sa katotohanan. At si Thea, sa ibabaw, siya ang pinakamagulo, pinakaemosyonal, pinakabasag. Ngunit mula sa ibang anggulo, marahil hindi lamang siya kontrabida. Marahil siya man ay matagal nang nakulong sa larong sinimulan ni Paulo. Oo, nagsinungaling siya. Oo, ginamit niya si Ashley. Oo, mabigat ang kanyang mga kasalanan. Ngunit bakit bawat revelasyon ay may desperadong tono? Para bang matagal na siyang na-corner? Ang isang bihasang sinungaling ay bihirang umamin ng katotohanan maliban na lamang kung wala na siyang natitirang sandata. At dito, nagiging nakakatakot si Thea. Marahil, hindi lamang siya manlilinlang. Marahil, matagal na rin siyang kontrolado, nakulong sa mga pangako, at sa huli iniwan. Ngayon, nang mawala ang lahat, hinahanap niya ang kapangyarihan sa tanging natitirang paraan, sa pagsabog ng katotohanan. Ngunit nananatiling tanong, ang kanyang mga revelasyon ba ay tunay na katotohanan o bawat salita'y may halong lason? Dito pumasok si Greg, isang lalaking hindi madalas magsalita, ngunit ang kanyang katahimikan ay tila palatandaan ng nakatagong lihim. May mga taong ganito, hindi sila direktang gumagawa ng pinakamaduduming gawain, ngunit ang kanilang presensya ang lumilikha ng kapaligiran kung saan nabubuhay ang bulok. Isang tingin, isang malamig na pagtanggi, isang mabilis na pagtatanggol, sapat na upang ipakita na ang bahay na dapat ay kanlungan ay naging lugar kung saan laging sinasakal ang katotohanan. Nang igiit ni Edward na imposibleng walang alam si Greg, hindi iyon basta emosyon ng sugatang anak. Isa itong sigaw ng lalaking matagal nang nararamdamang ang kanyang ama ay hindi kailanman ipinagtanggol ang tama, kundi laging tinatakpan ang paborito. At dito, mas luminaw ang nakakatakot na ideya. Ang pagkabulok ng pamilya ay hindi lamang gawa ng mga anak, kundi ang ugat nito ay nasa ama mismo. Paulo, siya ba talaga ang ugat ng lahat ng kadiliman? O isa lamang siyang produkto ng isang sistemang matagal ng bulok, kung saan ang kasalanan ay laging tinatakpan, ang kasinungalingan ay pinapakinis, at ang katahimikan ng ama ay nagiging pahintulot upang manipulahin ang damdamin ng iba. Kung ganoon, ang mga krimen ni Paulo ay hindi lamang kanya, kundi bunga ng pamilyang unti-unting nabubulok mula sa loob. Samantala, sa gitna ng banggaan ni Edward, Thea, Paulo, at Greg, huwag nating kalimutan ang tahimik, ngunit pinakanakakatakot na sentro, si Ashley. Sapagkat habang ang mga matatanda ay nag-aaway tungkol sa dugo, karapatan, pangalan, at pag-aari, isang bata ang dahan-dahang guguho sa bigat ng mga lihim na hindi niya nilikha. Ginagamit siyang ebidensya, ngunit ang tunay na sugat ay nabubuo sa kanyang loob. Ang kasinungalingan ng matatanda ay hindi nagtatapos sa kanilang bibig. Ito'y nagtatanim ng takot, pagkakasala, at peklat sa isipan ng bata na dadalhin niya habang buhay. Kaya't nang umiyak si Ashley, hindi lamang iyon iyak ng takot. Isa iyong unang pagkilala ng isang bata na mali ang mundong kanyang kinagisnan. At dito sumulpot ang tanong, kapag siya'y lumaki at naunawaan ng lahat, sino ang una niyang kamumuhian? Ang inang gumamit sa kanya? Ang amang tunay ngunit nagtago sa anino? O ang lalaking nagmahal sa kanya bilang anak ngunit walang dugong kaugnayan? Dito nakabaon ang pinakamalalim na sugat ni Edward. Pagkatapos ng galit, banggaan, at pagbubunyag, dumating ang katahimikan. Sa katahimikan, wala nang sigaw, wala nang suntok, wala nang salitang makapagpapalubag ng puso. Tanging ang tanong, kung hindi niya kadugo si Ashley, nawawala na rin ba ang kanyang pagiging ama? Malupit na tanong.
Sapagkat para sa ilan, ang pagiging ama ay nasusukat sa dugo. Ngunit para sa iba, ito'y nasusukat sa mga gabing niyakap niya ang bata, pinatahan, inalala, at naging kanlungan. Kaya't ang tunay na laban ni Edward ay hindi lamang laban kina Paulo at Thea, kundi laban sa sarili niyang kalituhan. May karapatan pa ba siyang magmahal? May karapatan pa ba siyang masaktan? O kailangan na ba niyang lumayo dahil wala silang dugong kaugnayan? Ang panloob na labang ito ang maaaring tuluyang bumasag sa kanyang pagkatao sa mga susunod na kabanata. Ngunit si Paulo ay hindi mananatiling tahimik. Ang mga sanay sa kontrol ay laging may huling sandata. At iyon ang pinakanakakatakot. Paano kung ang kanyang lihim ay hindi lamang bunga ng pagtataksil? Paano kung ang kanyang nakaraan kay Thea ay mas madilim pa? Isang nakaraan na kapag nabunyag, hindi lamang si Marge ang masisira, kundi pati ang buong pangalan ng pamilya. Isipin mo, kung alam ni Paulo na anak niya si Ashley, bakit niya hinayaang lumaki ito sa ilalim ng pangalan at pangangalaga ni Edward? Kalupitan ba iyon o isang kalkuladong plano? Ang dugo ay kanya. Ang responsibilidad ay iniatang sa iba, at ang kapangyarihan ay nanatili sa kanyang mga kamay. Pagkakamali ba iyon ng pagnanasa? O isang malamig, sinadyang laro? Ito ang malamig na katotohanan ng kwento. At narito ang pinakanakakatakot na twist, ang pag-amin ni Thea sa eksaktong sandali na si Paulo ay pinakanabubulok. Sapagkat kapag ang isang babaeng matagal ng kontrolado ay tuluyang nawalan ng takot, siya ang nagiging pinakamapanganib na saksi. Marahil, matagal nang tiniis ni Thea ang panlilinlang ni Paulo. Marahil, paulit-ulit siyang pinangakuan. Paulit-ulit na sinabihan na balang araw, siya at si Ashley ay kikilalanin. Ngunit nang matanto niyang hindi iyon mangyayari, na si Marge ay mananatiling lehitimong asawa, pinili niya ang pinakamalupit na paghihiganti. At ang paghihiganting iyon ay hindi upang manalo, kundi upang matiyak na walang makakalabas ng hindi sugatan. Samantala, si Marge ay nagigising. Ang kanyang mga hinala ay nagiging bangungot. At kapag ang isang babaeng pinagtaksilan ay tuluyang nagising, hindi siya madaling patahimikin. Sa susunod, maaaring hindi na siya lumapit kay Paulo upang magtanong. Maaaring lumapit siya upang tapusin ang lahat. At iyon ang pinakanakakatakot para sa mga sanay na patahimikin siya, pagdudahan siya, o baluktutin ang kanyang mga salita. Sapagkat ang muling pagsilang ng isang babaeng pinagtaksilan ay hindi maingay, ngunit nakamamatay para sa kasinungalingan. Isipin si Paulo, naniniwalang kaya pa niyang kontrolin ang apoy. Ngunit hindi niya alam na si Marge mismo ang nagiging apoy na susunog sa lahat ng kanyang ilusyon. At dito nagiging malinaw. Wala nang babalik sa dati. Hindi na babalik ang tiwala. Hindi na babalik ang oras na nawala sa kasinungalingan. Si Ashley mismo ang buhay na, patunay na bawat lihim ay may kapalit. Ngunit higit pa rito, may mas malaking lihim pa. Totoo ba ang mga salita ni Thea o laso ng paghihiganti? Totoo bang walang alam si Greg? At si Paulo, hanggang kailan niya maitago ang kanyang tunay na mukha bago tuluyang mabasag ang bawat maskara? Ngayon, nananatiling tanong, sino ang pinakanakakatakot? Si Thea, na wala nang natitirang mawawala? Si Paulo, na desperadong kumakapit sa kontrol? O si Marge, na unti-unting nagigising sa liwanag ng katotohanan? At si Edward, sa gitna ng guho ng kasinungalingan, kaya pa ba niyang mahalin si Ashley? Sa huli, naroon ang pinakamahirap na tanong. Kapag nagsalita na si Paulo, maririnig ba natin ang katotohanan? O isang bagong kasinungalingan na mas mapanira kaysa sa lahat ng nauna? Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.